Bata pa lamang ako na magsimula akong makaranas ng mga bagay na paranormal. Kwento sa akin ng mga tita ko, nag-umpisa daw ito nung 1-year-old pa lang ako. Nakatira pa kami sa Manila noon. Maraming puno sa bakuran ng bahay namin, kaya naman kahit sa syudad na kami nakatira, pakiramdam namin na nasa probinsya pa rin kami. Kwento ng mga tita ko na dati daw, nung bata ako, lagi daw akong tumitingin sa labas ng bahay namin at tumatawa ng walang dahilan. Although hindi naman weird sa bata yung ganun, nagtataka lang ang mga tita ko kasi lagi ko daw yun ginagawa tuwing 6:00 ng gabi. Araw-araw daw nangyayari yon. Kapag patak ng 6:00, nagpupunta ako sa may bintana, tumitingin sa parehong puno at laging tumatawa. Noong una, nakukitan pa mga tita ko sa ginagawa ko. Sabi pa nga nila, baka daw nakakakita ako ng angel. Pero nang mapansin nila na sa puno ako nakatingin, medyo kinabahan na sila dahil baka daw iba ang nakikita ko. Dinala nila ako sa albularyo at sinabi daw na meron daw duwende na nakikipaglaro sa akin tuwing 6:00 ng gabi, kaya daw gano'n na lang lagi ang pagtawa ko. Pero kahit na wala pa namang ginagawang masama sa akin yung duwende, pinalaan pa rin ng albularyo ang mama at mga tita ko at binili na nasuotan ako ng mga anting-anting bilang pangontra sa mga ito. Sabi kasi ng albularyo, madalas daw nakikipaglaro ang mga duwende sa mga bata na gusto nilang isama sa mundo nila. Kahit noong bata pa man ako, marami na talaga akong nararanasan na kakaiba, whether mga multo or ibang entities. Pero bukod doon, nakakaranas din ako ng visions or premonitions sa panaginip or kahit nagising ako. Hindi ko alam kung nakakatakot bang ikwento ang mga premonitions, pero halos lahat kasi ng mga nakakatakot na experience ko ay nagsisimula dito. Naalala ko nung grade 1 ako, field trip namin noon. Nag-stop over kami sa Luneta Park para sa lunch break namin. Habang kumakain kami ng mama ko, bigla akong nagkaroon ng vision. Yung tipong nakita mo na lang sa isip mo kasi hindi naman talaga actual na nangyayari, pero parang nakikita mo pa rin. Ewan ko, hindi ko maipaliwanag, basta ganun yung pakiramdam. Anyway, according sa vision ko, meron akong isang classmate na nalaglag sa isang cylindrical na cement. Yung nilalagay sa mga kanal ba yun? Maraming ganung semento sa park so akala ko noon na imagine ko lang yung nakita ko. Pero bigla na lang sumigaw ng malakas si mama kaya nagulat lahat ng mga taong nandun. Naghintuan ng lahat at may mga magulang na nagsitakbuhan sa isang side ng park. Pumunta din kami nila mama at nalaman nila na yung classmate na nakita ko sa vision ko nalaglag nga doon sa isa sa mga cylindrical cement. Sobrang nakakakilabot nung time na yon kasi ang daming dugo sa lupa at marami ding nag-iiyakan at sumisigaw na magulang habang humihingi ng tulong. Bata pa ako noon kaya hindi ko pa masyado maintindihan lahat ng nangyayari. Pero naalala ko na sobrang awang-awa ko sa mama ng classmate ko kasi sobrang iyak talaga niya. Mag-isang anak lang kasi yung classmate ko kasi hindi siya pwedeng magkaroon ng kapatid. Tinakbo sa pinakamalapit na ospital yung classmate ko. Tapos wala na kaming alam sa mga nangyari pagkatapos. Matapos ang ilang buwan, sinabihan kami ng teacher namin na ipagdasal daw namin ang classmate namin dahil daw na-coma ito. Sakto naman napatingin ako sa CR namin sa loob ng room. May CR sa loob ng classroom namin para madali lang kami makapag-CR since bata pa naman kami lahat. Anyway, ayun nga. Napatingin ako sa CR sa room namin at nakita ko doon yung classmate namin na naaksidente at naghuhugas ito ng kamay. So pinuntahan ko siya noon at pinati ko siya. Tinanong ko kung okay na ba siya o ano. Nasabi naman niya, okay naman ako pero si mami hindi. Hindi niya kasi matanggap na wala na ako. Mamimiss ko kayo. Nagulat ako nung sinabi niya yun kasi paano niya nasasabi na wala na siya?
samantalang kaharap ko naman siya. Tapos napansin yata ako ng teacher ko na may kinakausap. Kaya tinanong niya ako kung sino yung kausap ko. Sinabi ko na yung classmate ko nga na naaksidente. Tapos, nanlaki yung mata niya at pinagalitan ako. Sabi niya, imposible daw na nandun yung classmate ko kasi nasa ospital nga daw ito. Bumalik na lang ako sa upuan ko at hindi ko na lang inisip pa yung nangyari. Kinabukasan, pinalitan ng teacher namin na patay na yung classmate namin. Namatay daw ito kahapon. Parehas nung araw na nakita ko siya sa CR. Namatay daw ito dahil sa sobrang daming dugong nawala sa kanya nung naaksidente siya. At nagkaroon din daw ito ng internal bleeding. Nakaupo lang kami ng mga classmates ko noong mga oras na yon. Siyempre, grade 1 pa lang kami kaya hindi pa namin masyado maintindihan yung mga nangyari. Basta sinabi lang ng teacher namin na angel na daw yung classmate namin at magkikita na sila ni God soon. Maraming taon na ang nakalipas matapos ang aksidente ngayon. Pero hanggang ngayon, binabalik-balikan ko pa rin yung araw nung nakita ko yung vision ko at yung classmate ko sa CR ng room namin. Hindi ko pa rin talaga naiintindihan kung ano yung mga nararanasan ko hanggang ngayon. At minsan, naiisip ko rin na kung sana sinabi ko lang sa iba yung vision ko nung araw na yon, baka buhay pa yung classmate ko hanggang ngayon. Nung second year high school kami, meron kaming crush na senior student. Siya ay si Arthur. Halos buong school yata may crush sa kanya. Maliban kasi sa cute siya, ay mabait din ito at lagi nakangiti sa amin. Naalala ko nga, tuwing dumadaan siya sa classroom namin, sinisigaw namin yung pangalan niya. Tapos, lilingunin niya naman kami at ngingitian. Hanggang sa patapos na daw ng school year, nang mamatay siya dahil sa motorcycle accident. Naalala ko na halos buong school ay nagluksa sa pagkawala ni Arthur kasi sobrang bait niya at hindi mayabang. Nakalimutan na halos namin siya during the summer break hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan. Bali third year na kami noon. Nag-leave yung teacher namin ng isang buwan for medical reasons. Kaya, nag-hire ang school namin ng substitute teacher. Naging close namin yung bagong teacher kaya naman nalaman din namin na bukas daw ang third eye nito at nakakakita daw siya ng mga multo. Alphabetical ang seating arrangement namin sa room at dahil sa nagsisimula ang apelido ko, sa dulong row ako nakaupo. Isang araw habang nagle-lesson kami, inurong nung isa naming classmate yung upuan niya malapit sa row namin kasi hindi daw niya masyado makita yung blackboard. Kaya instead of dalawa lang kami ng classmate ko, naging tatlo kami magkakatabi. Nakikinig kami sa lesson namin nun nang sawayin kami ng bagong teacher namin. Sinabi niya na itigil daw namin yung ginagawa namin pero wala naman kaming ginagawa. Hindi nga kami nag-uusap ng mga classmate ko. Tuloy pa rin kami sa pakikinig nang tinawag na naman kami ng teacher namin kasi maingay daw kami. Tapos sinanong niya kung bakit daw ang dami namin sa row namin. Nagkatinginan kami ng mga classmates ko kasi wala naman kaming ginagawa at nakikinig kami. Pero binaliwala na lang namin kasi inisip namin na baka wala lang sa mood yung teacher namin. Makailang araw ang lumipas habang naghihintay ng bell. Tinitignan namin yung yearbook na hiniram ng isa kong classmate sa isa sa mga seniors. Tinitignan namin yung picture ni Arthur kasi ito dapat yung taon na gagraduate siya. Hindi na nga lang siya nakaabot dahil sa aksidente. Halos lahat kami kasama sa pagre-reminisce kay Arthur kasi wala na din naman kaming ginagawa sa subject namin dahil katatapos na ng exam. Hindi namin napansin na lumapit pala yung bago naming teacher. Sino yan? Ay, ma'am, si Arthur po.
Ah, siya yung magulo dito sa room nung nakaraang araw eh. Anong section ba siya? Ah, ano po ma'am? Naalala mo, nung pinapagalitan ko kayo nung nakaraan? Nagme-make face kasi siya dun sa likod nyo. Hindi ko na lang pinansin kasi baka kako pinagtitripan lang ako since bago lang ako dito. Ano ba section yan? Parang hindi ko na kasi siya ulit nakita sa section nyo eh. Hindi ko alam kung anong klase yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sobrang takot at lungkot ang naghahalo na emosyon sa akin. Natahimik kaming lahat at isang classmate ko ang nagkwento sa teacher namin about sa nangyari kay Arthur. Nagulat si ma'am pero dahil siguro marami na din siyang experience about sa paranormal, hindi na siya masyadong natakot pa. Naniniwala din kami na nakita nga ng teacher namin si Arthur. Kasi wala naman siyang alam sa trahedya na nangyari bago niya sinabi na nakita nga niya si Arthur. Ipinagdarasal ko lang na sana kung nasaan man si Arthur ay matahimik at maligaya na siya. Nangyari itong kwento ko noong time na manonood sana kami ng Avengers ng girlfriend ko. Pero kwento ko muna konti. Bukas ang third eye ng girlfriend ko kaya naman nakakakita siya, nakakarinig at nakakaramdam ng mga nilalang na karaniwan nating hindi nakikita. Pero maliban doon, meron pa siyang isang espesyal na kakayahan. Kaya niyang iparana sa iyo kung ano yung nakikita niya, nararamdaman o naririnig sa pamamagitan ng paghawak sa iyo. Alam ng girlfriend ko na matatakotin ako. Hindi talaga ako nanonood ng kahit anong horror movies kahit marami pa kami. Gusto akong tulungan ng girlfriend ko na maging mas matapang at dahil alam niya na mahilig ako sa games, iyaya niya ako maglaro ng Fatal Frame. Pumayag ako pero after 1 hour, bumigay din ako. Balik tayo sa istorya ko. Manonood nga kami ng sine noon pero medyo maaga pa kaya naman pumunta muna kami sa grocery para mamili ng snacks. Habang namimili ako ng chichirya, may narinig ako na parang may cart na tumumba. Tapos bigla na lang yumakap sa akin yung girlfriend ko. Nakita ko na nakatumba na yung cart namin at lahat ng laman nito ay nakakalat na. Tinanong ko ang girlfriend ko kung ano nangyari. Pero pilit lang tinatago nito ang mukha niya sa jacket ko. Hindi naman siya umiiyak kaya naisip ko na baka meron lang siyang tinataguan. Niyakap ko siya at pagtingin ko sa likod niya, nakakita ko ng isang lalaki na duguan. Wala ang kanang braso nito at nakanganga. Nakailaylay ang ulo nito na para bang yung laruan na aso na nilalagay sa dashboard ng kotse. Kahit nasanay na makakita ng multo ang girlfriend ko, hindi niya pa rin matagalan ng dugo. At dahil ako nga ay duwag, wala akong nagawa kundi tumayo lang doon at tumitig sa nilalang na ito habang nagmumura sa isipan ko. Huli ko na lang naalala ay tinutulak ako ng girlfriend ko palabas ng supermarket. Buti na lang talaga kasama ko siya.